Iginit ng ilang senador na dapat munang konsultahin ang mga eksperto sa saligang batas bago nila ihayag ang kanilang posisyon patungkol sa charter change. Malalaman din naman nila ang kanilang posisyon kapag nagbotohan na sa plenaryo. Sagot ni Senator Christopher Bongo sa hamon ni House Majority Leader Zamboanga 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe, pagiging bias na ang pagdinig sa economic tchatcha kung magpapahayag na ngayon ng sentimiento ang mga senadora. Sinimulan na noong Lunes ng subcommittee ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ang pagdinig sa resolution of both houses number 6 na layong amyendahan ang ilang probisyon sa saligang batas na may kinalaman sa politika. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senator Bongo. Respetuhin niyo naman yung senador kung ano yung magiging position niya tungkol dito. Kakaumpisa pa lang, tapos sasabihin mo na tatanungin mo, are you in favor or not? Alam mo, ongoing yung public hearing. Eh, bakit mo naman obligahin yung senador na magsalita? So magiging bias na po yung magiging deliberation pag sinabi mo na. Remember, we are only 24 here. So kung magsasalita na yung pito dyan, wala, tapos na ang usapan. Ganito rin ang sentimiento ni Senator Sani Angara na siyang nangunguna sa pagdiniga. Tanong niya paano sila maglalatag ng posisyon gayong kakaumpisa pa lang ng pagdinig kung saan pakikinggan ng mga eksperto. Punto ng mambabatas, ganun naman talaga sa pagbalangkas ng batas kung saan dapat munang makinig at magdebate bago bumoto sa isang panukala. Kaya hindi basta-bastang magdidesisyon ang mga senador, lalo na't saligang batas ang pinag-uusapan. Si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, tinawag na pointless ang hakbang dahil dadating din naman anya ang panahon na pagbobotohan ng mga senador ang resolusyon.